Meron pala tayong client na tuturuan ngayon dito ulit sa Lotus Mall sa Cavite. But this time, tatlo na sila. Si Owen, si Yusuf, at si Miguel. Si Miguel pala ay pinsan ko. Galing pa siya ng Pampanga para makapag-practice lang. Una pala namin ginawa is ball handling. But this time, ang focus namin to stay low. Ang ginawa ko para ma-force ko sila mag-stay low is nilagyan ko ng accountability na medicine ball. So every time that they dribble, they always tap the ball. Sa ganung paraan, make sure natin or masusure natin na lagi silang mababa sa pamamagitan ng pag-touch ng medball. Kasi pag hindi nila tinas yung medball, ibig sabihin mataas yan sila. Itong mga players kasi natin na to ay marunong mag-stay low. But yung problema, they can't hold that low position long. So, pag ganun yung nangyari, mabilis silang umaangat, no? So, hindi sila nakakakuha ng angle pag nagkaroon ng driving angle, no? That's why yung training natin is to stay low. Next na ginawa naman natin mga ka-ballers is ang focus naman natin is their ability to float the ball, no? So, kung napapansin nyo, hindi ko hawak yung bola. Nasa side lang yung kamay ko. Goal pala natin dito sa drill na to is pag crossover nila, kailangan ma-hold nila yung bola as far as they can, no? Without even putting their hands under the ball. And then yung next progression naman namin, after ng float dribble, kailangan nilang mag-between split agad, so, no? Ibig sabihin, kailangan makontrol nila yung pag-float nila sa bola. At the same time, they can dribble. Mukha lang madali ito mga ka-ballers, pero napakahirap nito. Kaya subukan nyo yung drill na to. So, after ng crossover, kailangan i-float nyo yung bola as far as you can. Ito yung ayaw natin mangyari. Pag tapos niya mag-crossover, kasi mabilis yung pagtalbog ng bola. At the same time, Owen is putting his arm under the ball. So, lifting violation na yun, mga ka-ballers. Always remember, you can't put your hand under the ball kasi lifting na, kagaya niyan. But then again, guys, kay Owen, tsaka kay Yusuf, okay lang naman to. Sa inyong lahat, okay lang naman to. Kasi you're practicing nga, no? You need to develop your float dribble. That's why you are doing this drill. Hindi ko naman papagawa yung drill na to kung hindi naman niya kailangan. Next naman namin is yung finishing. So, ang pinapagawa natin dito is they need to drag the cone para ma-force nila mag-stay low, no? Ito si Yusuf, meron siyang mali. At yung mali niya is mali yung paghawak niya sa cone. Ang hawak sa cone is dun sa may red. Dapat dun yung hawak, no? Para ma-force ka talaga na stay low. So, kung napansin nyo, change of direction, then drive, then side step, then layup. Kung napansin nyo, yung finish ni Yusuf hindi maganda, no? So, sabi ko sa kanya, kailangan niyang ayusin yung finish. At the same time, itong si Miguel, nag-struggle siya na mag-dribble ng mababa. Pero itong sila Yusuf, nakuha na sila, nasanay na sila, no? Sa una lang naman sila mag-i-struggle, pero pag naka-adapt na sila, magagawa na nila to ng tama. Ang concept ng practice na to is to force them to stay low and then to train them to stay low. At the same time, they need to finish with side step and then lay up, no? Sa una mga ka-ballers, pag ginawa nyo itong drill na to, pwede nyo gayahin. Ang mangyayari, mahirapan kayo kasi hindi kayo sanay sa ganyang position. Mahirapan kayo mag-dribble. At the same time, you will feel awkward. Basta feel nyo yun, that's the right feeling. Gawin nyo lang ng gawin hanggang sa masanay kayo. Pag nasanay na kayo, hindi na yun magiging awkward. Yung next naman namin na gagawin dito is reverse layup. Ang gusto ko mangyari, yung katawan nila is facing toward the rim. Gusto ko pag magre-reverse sila pag ganito is para talagang mag-twist yung kamay nila. At the same time, pag yung katawan mo naka-face sa rim, ang mangyayari, pwede ka mag-left hand sa right tsaka sa left. Ang ginawa dito ni Owen is naka-face siya doon sa may right side. Ang gusto natin kasi naka-face siya doon sa rim. Type ng practice natin dito is block practice kung saan magre-reverse layup lang sila. Walang ibang ginagawa kundi 1-2 lang, then layup. Gusto nyo mag-improve mga ka-ballers, yung pag-backspin nyo sa bola at paggamit ng board, gawin nyo ito yung drill na to. Kung sa mga nagtuturo tas nag-i-struggle sila na i-whip yung kamay nila or i-circle around, no? Okay lang yun. Eliminating factor kaya hindi nila nagagawa is hindi pa nila kaya or hindi pa sila sanay. Pero always remember, dapat yung intent nila is gagawin nila yung pag-ikot ng kamay, no? Always remember, hindi nagpapagaling yung drills. Yung nagpapagaling is yung intent nila kung paano nila gawin yung training. Ito naman yung last na ginawa naman namin. This involved footwork at the same time yung shooting nila and then yung dribbling. Dito kasi nag-focus lang kami sa skills training lang, no? Pagdating sa skills, mga ka-ballers, ang key dito is repetition. So, you need to practice and practice and practice, no? Walang substitute sa experience. And repetition is the key
kung gusto mo mag-hone ng mga skills na magagamit mo palagi. Kaya payo ko sa mga ka-bowlers natin dyan, huwag kayong maiinip sa basic, no? Kung gusto nyo mag-improve ng skills, kailangan mag-invest kayo ng time. Walang substitute sa repetition, mga ka-bowlers. Lagi nyo yung tatandaan. So, ayun lang mga ka-bowlers. Hanggang sa susunod natin na pagkikita. Paalam!